At sa pagpapatuloy ng ating recap, pagkalipas ng ilang araw ay bumalik si Arthur sa kanyang kwarto at nagsasanay gamit ang kanyang beast will. Natuklasan niya na kaya nitong mapahinto ang oras pero sa kasalukuyan niyang antas ay ilang segundo lang niya itong kayang mapanatili, at lubos siyang nauubos sa tuwing sinusubukan niya ito. Nagsisimula na siyang magduda kung sulit ba talaga ang lahat ng pagod para sa isang kapangyarihang hindi niya palubusang nauunawaan, pero naalala niya na ginagawa niya ito para protektahan ang mga taong mahal niya kaya't kahit gaano pa ito kahirap, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pagsasanay. Pero bago pa man iyon ay napansin niyang ang baho na ni Sylvie kaya't agad niya itong dinala sa paliguan. Ayaw talaga ni Sylvia na paliguan siya pero hindi pumayag si Arthur na palayain nito ang mabahong amoy sa loob ng maganda nilang mansyon. At dahil nga sa mansyon dahil ang pamilya Hay ang may-ari nito at naisip ni Arthur na siguradong napaka-successful ng auction house nila. Pero wala siyang gaanong alam tungkol sa mga ito at nang matapos na niyang paliguan si Sylvie, pinapatuyo niya ito sa kama at biglang dumating ang pamilya niya at sinabing siya naman ang kailangang maligo, hindi kasi siya gaanong nag-alaga ng sarili habang nasa Elf Kingdom siya kaya't dinala siya ng kanyang ina sa paborito nitong hairdresser. Nangako ang hairdresser na gagawin siyang mukhang kahanga-hanga, sa totoo lang ay halos wala namang nagbago sa itsura niya maliban sa medyo pinaikling buhok niya, pero para sa lahat ay mukha na raw siyang super cool. Nagtanong si Arthur kung bakit bigla na lang sila nagka-interes sa itsura niya at sabi ni Tabitha, naisipan niyang ipasyal si Arthur sa auction house nila pero dahil napaka-prestihiyoso ng Helly Auction House na dinadalaw pa ng mga miyembro ng royal family, hindi pwedeng pumunta roon si Arthur na parang galing sa kagubatan ang buhok. Inalok ni Tabitha si Arthur na ipasyal sa Cyrus City total nandun na rin sila, gustong sumama ni Ellie kasi gusto niyang makasama ang kanyang kuya at medyo nagselos si Lilia dahil bago bumalik si Arthur, si Ellie ang palagi niyang kasama pero gusto rin niyang makasama si Arthur kaya hindi na siya gaanong nagtampo. Buong araw silang nagkasama at nag-enjoy at naglalaro ng ring toss sa may estatwa at habang abala si Arthur sa sarili niya, bigla na lang may grupo ng mga lalaki na nagtapon ng singsing sa ulo niya at basta na lang umalis, naguluhan si Arthur kaya tinanong niya si Lilia kung may alam ba siya tungkol sa mga lalaking iyon, dahil parang ang bastos nila. Ipinaliwanag ni Lilia na mga estudyante raw iyon mula sa Axiros Academy at ganyan talaga ang ugali nila dahil kapag suot nila ang uniforme nila, parang mga realidad na silang itinuturing ng buong bayan at nadismaya si Arthur dahil hindi niya inakala na pati rito ay makakatagpo siya ng mayabang na estudyante mula sa academy, pero pinili na lang niyang baliwalain ito sa ngayon. Maya-maya pa ay nakaramdam si Arthur ng kakaibang enerhiya mula sa isang tindahan kaya nilapitan niya ito para tingnan. Ipinaliwanag ng mga magulang niya na tindahan iyon ng Beast Course at nabigla si Arthur dahil hindi niya alam na nabibili at nabebenta pala ang Beast Course dahil sa wala kasi siyang nakitang ganito sa Elf Kingdom, pero sa kaharian ng tao normal na raw ito. Ipinaliwanag ni Tabitha na ginagamit ang Beast Course para mapalakas ang isang mage at kung may Beast Will ito, maaaring umabot sa 100 gold coins ang presyo nito at para magkaroon ng ideya, sapat na ang halagang iyon para mapamuhay ng maayos ang pamilya ni Arthur sa loob ng 250 taon. Sinabi rin ni Tabitha na magbebenta rin ng Beast Course ang auction house nila mamaya, at kung gusto ni Arthur pwede siyang makahawak ng isa at na-appreciate ni Arthur ang alok pero hindi siya ganoon kainteresado dahil kontento na siya sa Beast Core na nakuha niya kay Sylvia. Bigla namang nagsalita si Lilia at tinanong ang nanay niya kung pwede siyang bigyan ng Beast Core, pero mariing tumanggi si Tabitha at pinaliwanag niyang hindi sapat ang pagkakaroon lang ng Beast Core para magising bilang isang mage, at sa tingin niya ay masyado pa itong mahal para sa isang batang katulad ni Lilia. Pilit pa ring hinihikayat ni Lilia ang ina niya pero nanatiling matigas si Tabitha at sinabing tapos na siyang makipag-usap tungkol dito. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa isang cafe para mag-lunch, pero napansin ni Arthur na halatang malungkot si Lilia. Base sa naging usapan ay mukhang ayaw ni Tabitha na magmadali si Lilia sa paggising ng kanyang kapangyarihan, pero si Lilia naman ay mukhang naiinip at papunta na sana siya para tanungin si Lilia tungkol dito, pero napansin niyang wala na si Lilia sa tabi nila. Ang mas ikinagulat niya at kahit katabi lang ni Tabitha si Lilia wala itong sinabi kahit pa nakita niyang tumayo at naglakad papunta sa isang madilim na eskinita, tumayo agad si Arthur para sundan siya at natuntun niya si Lilia sa isang magic store. Nakatingin si Lilia sa isa sa mga murang Beast Core at gamit ang sariling baon at kayang-kaya niya itong bilhin.
Pero tinanong siya ni Arthur kung sigurado ba siya sa gagawin niya na kahit makakuha siya ng Beast Core, hindi nito agad ibig sabihin na magkakaroon siya ng kakayahang gumamit ng mahika, pero sagot ni Lilia ay hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinusubukan. Akmang aabot na siya sa Beast Core nang hawakan ni Arthur ang kamay niya at pinigilan at sinabi niyang hindi ito magandang ideya, ngunit ayaw nang makinig ni Lilia kay Arthur at sinabi niyang hindi ito maiintindihan ni Arthur dahil siya ay espesyal. Kinuha niya ang kamay niya palayo kay Arthur pero sa paggalaw niya ay aksidente siyang nabangga sa isang lalaki sa likuran niya. Isa sa mga estudyante ng Axiros na nakita nila kanina ay humingi agad ng paumanhin si Lilia, pero masyado nang mataas ang ego ng lalaki para tanggapin na aksidente lang iyon. Kaya nagplano ang mga lalaki na simulan ang gulo at narinig ng may-ari ng tindahan ang kaguluhan at lumabas para tingnan kung anong nangyayari. Pero nang makita ng may-ari ng tindahan ang uniforme ng Axiros Academy, agad niyang naisip na ayaw niyang makisangkot sa mga mayabang na iyon. Kaya nagkunwari siyang walang nakita at bumalik agad sa opisina niya, dahil dito ay nagkaroon ng kalayaan ang mga estudyante ng Axiros na gawin ang gusto nila, at ang una nilang naisip ay sunugin sina Arthur at Lilia. Tumakbo si Lilia sa likod ni Arthur para magtago at gusto sanang ayusin ni Arthur ang sitwasyon sa maayos na paraan, pero halata niyang hindi bukas sa pakikipag-usap ang mga lalaking ito kaya naghanda na siyang makikipaglaban. Pero bago pa man magsimula ang laban ay dumating sina Tabitha at Alice at agad na inutusan ang lahat na alisin ang kanilang mahika. Sa simula ay hindi pinansin ng mga lalaki si Tabitha at tinanong pa kung sino ba siya para pigilan sila. Maging ang may-ari ng tindahan ay lumabas at nakiusap kay Tabitha na huwag na mapapagalit ang mga lalaki dahil kaya nilang sirain ang buong tindahan kung gugustuhin nila, pero matatag na sinabi ni Tabitha na kahit estudyante pa sila ng academy, hindi sila patatawarin kung sakaling saktan nila ang anak ng Helly family. Pagkarinig nito ay bigla silang nataranta nang malaman nilang miyembro pala ng Helly family si Lilia. Alam kasi nila na ang pamilya Helly ay isa sa pinakamalalaking taga-suporta ng academy, kaya siguradong tatanggalin sila kapag nalaman ito ng direktor. Agad silang umalis nang hindi na naghasik pa ng gulo pero bago sila lumabas ay tinawag pa nila si Lilia na isang incompetent trust fund baby. Pag-uwi nila ay agad nilang sinabi kay Vincent ang nangyari. Nagulat ito nang marinig na muntik nang makipag-away sina Arthur at Lilia sa mga estudyante ng academy, pero buti na lang at naawat ito agad ni Tabitha bago pa may masama na mangyari, lalo na't posibleng napatay pa ni Arthur ang mga lalaki kung hindi siya napigilan. Humingi ng paumanhin si Lilia sa abalang naidulot niya pero sabi ni Vincent ay wala naman siyang ginawang mali, sa dami ng naibigay niyang donasyon sa academy, hindi maaapektuhan ang tsansa ni Lilia na makapasok at sinabi rin niya kay Arthur na pareho rin ang sitwasyon nito. Pero dahil sa sobrang insecurities ni Lilia at inakala niya na mas gusto ng ama niyang si Arthur na lang ang pumasok sa academy sa halip na siya, pilit silang pinapakalma ng kanyang mga magulang at sinasabing hindi iyon ang ibig nilang sabihin, pero pakiramdam ni Lilia ay isa siyang pagkabigo dahil hindi pa rin siya nakakagising ng kanyang mahika. Sumigaw siya ng ayoko na sa inyo, saka tumakbo paalis at naiwan ang mga magulang niyang litong-lito sa nangyari. Makalipas ang ilang oras ay oras na para maghapunan kaya pinuntahan siya ni Arthur, na pag-alaman niyang wala siya sa kwarto. Naaalala niya na noong bata pa si Lilia at madalas siyang kwentuhan ni Vincent tungkol sa academy kaya simula noon ay pinangarap na talaga niyang makapasok doon, kaya lang ay hindi pa siya maaaring makapasok hanggat hindi siya nakakagising ng mana at mas tumagal ito kaysa sa inaasahan. Palagi siyang pinapayuhan ng mga magulang niya na huwag magmadali. Pero nang makita niyang si Arthur ay bihasa na sa mahika sa murang edad, nakaramdam siya ng kawalang halaga. Natagpuan siya ni Arthur na mag-isang nakaupo sa staff break room at gusto sana niyang sabihin ang isang bagay para mapapasaya ito, pero ayaw rin niyang magmukhang minamaliit niya si Lilia kaya hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Pero bago pa siya makapagsalita si Lilia na mismo ang nagsabi ng paumanhin at humingi siya ng tawad sa pagiging selosa kay Arthur. Dahil matapos makita ang kapangyarihan ni Arthur ay tila lahat ng atensyon ng ama niya ay napunta dito pero hindi niya ito sinisisi, dahil alam niyang kasalanan niyang sarili kung bakit siya nakakaramdam ng kakulangan. Alam ni Arthur kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Lilia, kaya marahan niyang hinawakan ang mukha nito at sinabing hindi siya isang pagkabigo, kita niya na nagsusumikap si Lilia at alam din ito ng mga magulang niya. Sigurado siyang proud na proud ang mga ito sa kanya at kahit may dumating mang kagaya ni Arthur,
hindi nito mababago ang pagmamahal nila at natawa si Lilia dahil na-realize niyang naging masyado siyang praning. Gusto lang talaga ng ama niyang maging masaya siya kaya't ganoon na lang ang suporta nito, kabilang na ang pagbibigay ng donasyon para makapasok siya sa academy. Naiintindihan na rin niya ngayon na ayaw lang siyang pilitin ng mga magulang niya pero habang mas ginagawa ni Vincent ang lahat para masigurado ang future niya, mas marami ring tao ang tingin sa kanya na spoiled at walang sariling kakayahan. Kaya nagdesisyon si Arthur na tulungan siya at tinanong ni Arthur si Lilia kung gusto ba talaga niyang matutong gumamit ng mahika, dahil kung oo ay may alam siyang paraan para mapabilis ito at ilang oras ang lumipas at sinabi ni Arthur kina Vincent at Tabitha na umalis si Lilia sa bahay. Nabigla ang mga magulang nito at agad siyang pinakiusapan na ipaliwanag ang nangyari. Sinabi ni Arthur na pinapapunta niya si Lilia sa isang lugar para magsanay para sa paggising ng kanyang mahika, pero para hindi sila mag-alala ay tiniyak niyang mababait ang mga taong pinagkatiwalaan niya kay Lilia. Nagtanong sina Vincent at Tabitha kung bakit niya ito pinayagang umalis nang hindi man lang humihingi ng pahintulot sa kanila. Sagot ni Arthur na si Lilia mismo ang may gusto nito at kung kinausap pa raw niya ang kanyang mga magulang bago umalis, baka hindi na niya nagawa ang desisyong iyon pero nag-iwan naman siya ng sulat para sa kanila, kaya iniabot ito ni Arthur kay Vincent. Sa sulat ay ipinaliwanag ni Lilia na matagal na siyang nakakaramdam ng kawalang silbi dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika, kaya kahit gaano pa katagal ay magsusumikap siyang magsanay para maging isang kahangahangang mage. Ngunit hanggat hindi pa niya ito nakakamit ay hindi muna siya babalik sa kanilang bahay, hiniling niya sa kanyang mga magulang na ingatan ang kanilang mga sarili, napaluhod sa lungkot si Vincent habang binabasa ito dahil na-realize niyang siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang nagbigay ng ideya na kailangan ni Lilia maging isang mage para maging masaya at sa totoo lang, kahit kailan ay hindi magiging walang silbi si Lilia sa kanya anuman ang kaya o hindi niya kaya kaya't kahit papaano ay anak pa rin niya ito. Matapos itong sabihin ni Vincent ay biglang sinabi ni Arthur na lumabas ka na, at laking gulat ng lahat dahil sa naroon lang pala si Lilia sa likod ng pinto sa buong oras at nagtanong si Vincent kung ano bang nangyayari dito. Humingi muna ng tawad si Arthur dahil niloko niya sila at alam niyang napakasakit ng pakiramdam na akala mo nawala ang anak mo, at humihingi siya ng paumanhin sa pagdaan nila sa ganoong sitwasyon, pero ginawa niya iyon para ipakita kay Lilia na mahal siya ng kanyang mga magulang na kahit hindi siya marunong gumamit ng mahika. Naintindihan ni Vincent kung bakit ginawa iyon ni Arthur kaya hindi siya nagalit, sa halip ay napagtanto niyang mali ang naging pagtrato niya at lumapit siya kina Renaud at Alice at humingi ng tawad sa pagtatangkang ipadala agad si Arthur sa academy, kahit kakauwi lang nito. Nais din niyang humingi ng tawad kay Lilia sa halos pamimilit sa kanya na maging mage. Sinabi niya sa anak niya na hindi niya kailangang pumasok sa academy at hindi rin niya kailangang maging mage para maging masaya, malaya siya sa pagpili ng gusto niyang gawin. Na-appreciate ito ni Lilia pero sinabi niyang gusto pa rin niyang pumasok sa academy, kahit paabutin siya ng ilang taon bago magising ang kanyang mahika at gusto pa rin niyang maging mage na kayang magpasaya ng iba gamit ang mahika, at dahil sigurado siya sa desisyong ito ay sinabi ni Arthur na siya na mismo ang magpapagising ng kanyang mahika. Dahil tutulungan niya si Lilia na magising ang kanyang mana at naisipan niyang gawin din ito kay Ellie, pinaupo niya silang dalawa sa gitna ng silid at sinabi ni Arthur na ang unang hakbang ay ang huminga ng malalim, saka dahan-dahan na ilabas ang hininga habang nakapikit para maramdaman nila ang kanilang mana. Si Ellie ay agad nakaramdam ng enerhiya pero si Lilia ay wala pa ring nararamdaman at nagsimula siyang magduda kung may kakayahan ba talaga siyang gumamit ng mahika, pero pinayuhan siya ni Arthur na huwag sumuko. Pagkatapos ay ipinatong ni Arthur ang kanyang kamay sa likod ni na Ellie at Lilia, at binalaan silang maaaring makaramdam sila ng kaunting init habang pinapagalaw niya ang kanilang mana. Matapos ang proseso ay nagsimulang makakita si Lilia ng mga kumikislap na liwanag hudyat na nagising na ang kanyang mana ay napakasaya niya.